Roasted peanuts plus roasted cacao beans equals peanut cacao butter? May ganun ba? Simulan na nga natin ang istorya. Hi everyone! Magbubukas na naman tayo ng ref for today's video. Pero dito naman sa kabila, o diba, di mo na naman inasahan yung susunod na gagawin ko. My moves are so unpredictable kasi. Bale, meron na po tayo ditong giniling na roasted cacao beans tsaka hubad na mani. Ito kasi yung hindi natuloy na gagawin ko after kong gumawa nung tableya na mali-mali. Ayan nga, andyan pa yung square margarine tsaka butter, diba? Hindi pa nagagalaw. Tapos ko na palang isang lilyong mani nung nakaraang 8 taon pa. Ayan medyo nasunog ko nga. Kaso may napanood ako, isinanglil nila yung mani sa mantika bago gawing butter. Naisip ko mas okay yon para hindi masyadong dry at hindi ako mahirapang gilingin kasi nga food processor lang gamit ko, diba? Tsaka blender. So ngayon, isasanglil natin ulit ito dito sa kawali na may mantika. Pero hindi ko na i-deep fry kasi konti na lang mantika natin. Basta mamantikaan lang okay na ito. Total natusta ko naman na. 3 cup lang pala naman ang gagawin kong butter kasi masyado nang marami pag ilagay ko lahat yan. 1.5 kilo kasi ang binili ko. Okay na to. Ang importante naman nabasa ng oil. Hindi ko na rin sinala kasi konti lang naman yung oil na nilagay ko, diba? Ngayon ay gigilingin ko na muna itong mani na kapareho dun sa ginawa ko sa cacao beans. Hindi kasya lahat kaya isi-second batch ko na lang yung natira. Baka kasi ma-overestimate at ma-overpower yung kapangyarihan nitong food processor man. After ko magiling, parang ang dami na nung kinalabasan. Kaya hindi ko na lang giniling yung tinira ko. Ngatain ko na lang yon mamaya. Ngayon, magmi-mix na po tayo ng mga ingredients para sa gagawin nating butter or palaman. 1/2 cup yung gamit kong panukat dyan ha. Sabi sa nabasa ko, kung gaano karami yung kakao, dapat ganun din karami yung mani. Kaso, parang napapaitan ako dito sa kakao. Kaya 2 1/2 cups lang yung nilagay ko. Samantalang doon sa mani, nilagay ko na lahat. Siguro nasa 3 full cup yun. Basta mas marami yung mani. Nilagay ko na rin yung square margarine, kalahati pa lang. Tapos butter, 1/4 lang. Actually, butter lang naman kailangan ko dyan. Kaso, dun sa unang binilhan ko, wala silang butter. Kaya star margarine yung binili ko. Hanggang sa may nadaanan akong butter. So, bumili din ako ulit. Kaya ayan, na doble. 1/2 cup lang muna ng sugar, pero tatansyahin ko pa ito. Titikman ko mamaya-maya. Madali lang naman kasi dagdagan kapag kulang. Ang mahirap kapag sobrang tamis na, paano mo babawasan, diba? May napanood ako, nilalagyan nila ng milk powder. Pero wala ako nun, kaya itong cream top na lang. Konting asin para mabalance ang equation. Tapos, okay na yan. Sisimulan na natin ang paggiling. Igiling-giling, igiling-giling, igiling mo nang matunaw ang taba. Pagbukas ko, parang masyado itong mantampuwag ba? Punong-puno, halos di kayanin ng food processor. So, ayun, binawasan ko at itinuloy ang paggiling-giling. Igiling mo nang matunaw ang taba. Pakinggan nyo muna tong ASMR niya at sinisupong pa ako. Habang patuloy ang aking paggiling-giling para di ka laging nakatulala. Unti-unti na rin itong kumonte kasi nga na-decompose na. Tapos nagiging sticky na rin kasi nagmamanti-mantika na ba. Dahil dyan, binalik ko na yung tinanggal ko kanina kasi meron naman ng Blank Space by Taylor Swift. Para isang batch na lang gagawin ko kasi matrabaho pag mag-second batch pa ako. Matagal kasi pala ito gilingin. Nilagyan ko pa ulit ng square margarine tapos binuhusan ko rin ng mantika kaso ubos na pala. Gusto ko kasing maging basa na para mas mabilis gilingin. Dinagdagan ko na rin ng Nutella granules kasi nga matabang nung tinikman ko. At ubos na rin pala yung asukal namin. Ano ba yan? Halos lahat na yata ng sangkap na ginamit ko dito na ubos. Nilagyan ko ulit ng konting-konting asin ko pong singsing tsaka itong powder the cream top. Ngayon, tinuloy ko lang po yung paggiling-giling, igiling-giling para di ka laging nakatulala dito sa ginagawa nating peanut cacao butter spread. Kung saan-saan ko na dinala ang food processor na ito kasi kailangang tuloy-tuloy talaga yung paggiling dito. Natagalan talaga ako sa paggiling nito, guys. Inabot ako hanggang gabi kasi hindi ko pa rin makuha yung tamang texture na gusto ko. Yun bang may pagka-smooth na siya. Ang hirap kasi dito sa food processor na hinto every 30 seconds, ganyan. Hindi pwede yung pang matagalan mong pipindutin. Natuloy-tuloy kasi kusa siyang hihinto. Tapos ere-rest mo ulit para gumana na naman, ganon. So dahil dyan, ililipat ko na lang po ito sa blender ng Airbender. 10:00 na ng gabi ito, guys, at bumili na rin pala ako kaninang hapon ng mantika tsaka powdered milk.
Kasi dadagdagan ko pa ulit ito ng mantika para mas lumapot na. Kasi ganyan pa lang yung consistency niya, o, 'di ba? Mukha pa lang semento na pampalitada, ganon. Or yung pambuhos ba. Hinati ko na naman sa dalawang salang, baka di kayanin ng blender, tapos dinagdagan ko lang ulit ng powdered milk tsaka mantika. Then tuloy-tuloy lang yung pag-blender ko dyan hanggang sa napapansin kong unti-unti nang lumalapot. Yun bang nagiging spreadable na siya. Dinagdagan ko pa ng pampalitada para mas kumapal pa. And then tinuloy-tuloy ko lang po yung pag-blender dyan. At unti-unti natutuwa naman ako sa resulta, guys. Sa wakas. Tinikman ko yan syempre at nung nasatisfy na ako sa texture, medyo smooth na tapos hindi na masyadong magararugar sa dila. E binuhos ko na sa kanyang huling hantungan. Ayan o. Diba? Palaman na yung itsura talaga, bi. May natira pa doon sa food processor kasi baka di kayanin ng blender. Kaya, yun naman yung sinunod kong giniling. Same process lang din doon sa nauna. Dinagdagan ko ng mantika tsaka powdered milk. Hanggang sa makuha ko yung tamang texture na gusto ko. Kinakabahan ako, baka kasi oily yung kalabasan nito. Pero inisip ko, hindi naman pala ganun karaming mantika yung nabawas ko. Ayan, o. So, ibig sabihin, nagmantika din talaga naturally, diba? Nung na-achieve ko na yung gusto kong consistency doon sa second batch, ibinalik ko yung first batch of housemates at pinagsama na sila para i-blend ulit at maging mas smooth pa. Dinagdagan ko lang ulit ng powdered milk para mas creamy, diba? Hanggang sa after 77 million years ng aking pagbe-blender, heto na po ang final disposition, destination, and the stabilization result ng ating peanut cacao butter spread. At ayan na po lahat nung nagawa ko, guys. Diba ang dami din? At masarap din ha. Kakaiba yung lasa niya bilang palaman. Hindi common. Pero parang may natikman na akong ganitong palaman dati. Di ko lang maalala kung anong tawag. Kinabukasan ko na pala ito ipinalaman sa tinapay. Kinabahan nga ako pagbukas ko. Baka kasi puro oil yung nasa ibabaw tapos lumunag lang yung chocolate, diba? Pero hindi siya ganun ka-oily yung kinalabasan. Ganyan talaga, be. Hindi yung ibang mga nabili kong peanut butter dati na nangingibabaw yung mantika. Pero ito hindi kasi hindi naman talaga ganun karaming mantika yung nilagay ko. Masarap ipalaman sa tinapay pero madali akong magsawa. Lasang chocolate kasi hindi man ako mahilig sa tsokolate. Saan pa kaya ito pwede ilagay? Ano? At dito na po natatapos ang ating Cacao The Series. Sa sunod na may magbigay ulit sa akin ng kakao, ipapagiling ko na lang po sa palengke kasi masyadong hassle talaga gawin dito sa bahay. Yun lang naman, sana'y nag-enjoy po kayo sa panonood at huwag po kalimutang i-follow itong ating page. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.